Dear Lady Love TV. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Secretly Married with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang uling bahagi ng ating kwento. Kumaway ako nang makita ko ang pangalan ko na nasa banner. Nakita ko sina Kat at Tom na masayang gumaganti ng kaway sa akin. Buntis si Kat sa pangalawa nilang anak ni Tom. Oo, sila din na nagkatuluyan. Friendship, muntik na kitang hindi makilala. Akala ko kung sinong model ang kumakaway sa amin. Ang ganda-ganda mo. Malakas ang boses na puri sa akin ni Kat. Hindi naman, ikaw talaga? Kanina pa ba kayo naghihintay? Tanong ko sa mga ito. Kinuha ni Tom ang dalawa kong maleta at siya na ang nagdala. Hindi naman, sakto lang. Saan tayo dediretso ngayon, friend? Nakangiting tanong nito sa akin. Inalalayan ko ito at ang laki ng tiyan kahit hindi pa naman kabuwanan. Sa kondo na lang. Mag-take out na lang tayo ng pagkain. Matagal pa kasi kung magluluto pa tayo. Sabi ko sa mga ito. Kumangutang pa ito at pagkatapos ay sumakay na kami sa dala nilang kotse. Si Tom ang driver at nasa likod kaming dalawa ni Kat. Ang laki na ng tiyan mo. Kailan ka ba manganganak? Usisa ako dito. 7 months pa lang to. Kambal kasi kaya ganito kalaki. Kwento ko sa mga ito. Nagulat naman ako. Kambal? Wow, ang galing naman. Congrats sa inyong dalawa. Masayang bati ko sa mga ito. Ikaw naman, friend. Kumusta ang love life? Ready ka na ba? Nakahanda na lahat ng mga kailangan natin. Excited na me. Kinikilig na wika nito sa akin. Naku, Reyna. Alam mo ba nung sinabi mo yung gusto mo mangyari? Akala mo siya pang iso-surprise. Sobrang excited. Pagkukwento ni Tom sa akin. Binatukan lamang ito ni Kat sa biro nito. Napailing na lang ako sa dalawa. Hanggang ngayon ay katulad pa rin sila ng dati. Kung mag-aasaran. Pagkarating sa kondo, ay agad na naming inihanda ang mga hapunan. Maaga pa naman para sa hapunan pero ganun nila naman yon. Marami pa kaming gagawin at kailangan maaga kaming makapunta sa kumpanya ni Sean bukas. Besperas na bukas ng Pasko at tamang-tama na nakaabot pa ako para i-surprise ito. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nasa kumpanya na kami, kasama si Kat at Tom. Inihanda namin ang isang sorpresa para kay Sean. Wala itong kaalam-alam na nakauwi na ako ng Pilipinas. Nasabihan na rin ni Kat at Tom ang mga empleyado na papasok ng araw na yon, pati na mga guard doon. Katulad ng dati, maaga akong pumasok sa kumpanya. Mabuti na lang at wala pang masyadong traffic. Kukunti na lang din naman ang mga empleyado dahil ang iba ay bakasyon na. Pasko na bukas. Katulad ng palagi kong ipinagdarasal, sana ay matupad ito bago matapos ang taon. Pagkababa sa kotse, ay nagtatakang pumasok ako sa entrance ng building. Nakapatay ang lahat ng ilaw. Ang alam niya ay may iba pang mga papasok ngayon. At kahit walang pasok ay maliwanag dapat ito. Muli akong humakbang at sa paghakbang ko ay nagliwanag ang malaking Christmas tree na naroon sa lobby. Napakunot noo ako at kahit nagtataka, ay muli ako naglakad papunta sa elevator. At sa bawat paghakbang ko, ay nagliliwanag ang dinaraanan ko. Nagpalinga-linga ako pero wala namang mga tao. Sumakay ako ng elevator at pinindot ang 10th floor kung saan doon ang palapag ng opisina ko. Pagbukas ng pinto ng elevator, ay agad na tumambad sa akin ang maliwanag na paligid at ang mga empleyado na nakangiti sa akin. Merry Christmas, Sir Sean. Sabay-sabay na bati nila sa akin. Yumuko ako sa kanila at nagpasalamat. Pagkatapos nun ay muli na ako naglakad na madaanan ko naman si Tom kasama si Kat na malaki na ang tiyan. Ito ang mga kaibigan ni Reyna.
Anong ginagawa nila dito? Nagtataka man ay ngumiti ako sa mga ito at nagulat pa ako nang bigyan ako nito ng malaking bouquet ng red roses. Sir Sean, pakibigay na lang po sa bisita sa loob. Nakangiting wika nito sa akin. Agad ang pagkalabog ng aking dibdib dahil sa sinabi nito. Ayokong umasa pero sana ito na yung matagal ko nang hinihiling. Dahan-dahan kong ipinihit ang doorknob at unti-unting itinulak ang pinto ng aking opisina. Madilim sa buong silid at halos wala akong makita. Bubuhayin ko na sana ang switch ng ilaw na maramdaman kong parang may tao na malapit sa akin. Sean, narinig kong bulong nito sa isa kong tenga. Ang lakas ng tibok ng aking puso. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Reyna, ang aking asawa. Bumalik na ang asawa ko. Biglang nagliwanag sa buong paligid at ang una kong nakita ay ang babaeng labis kong minamahal. Nakatayo ito sa harap ko at nakabukas ang dalawang braso. Lumapit ako dito at agad ko itong siniil ng halik. Halik na halos hindi na kami makahinga. Hindi ko mapigilan na mapaluha sa tindi ng emosyon na aking nararamdaman. Lalaki ako pero hindi ko kayang pigilan ang aking pagluha. Pagkatapos ay mahigpit ko itong niyakap at pinaikot-ikot sa buong opisina. Natatawang hinampas ako ni Reyna sa aking braso. Surprise! Nakangiting wika sa akin ni Reyna na basang-basa rin ang mukha dahil sa pag-iyak. Tumangutango ako dito at halos hindi makapagsalita. Reyna, my wife, you're here. Thank you. Thank you so much. Muli ko itong niyakap ng mahigpit. I love you. I love you too, Sean, my hubby. Sagot naman ito sa akin. You surprised me. Kanina ka pa ba? Tanong ko dito at inaya ko ito na maupo sa naroong sofa. Medyo, maaga kaming pumunta dito nila Kat. Sabi nito sa akin na nakangiti. Wait, I have another surprise for you. Masayang sabi pa ng asawa ko sa akin. Bahagyang kumunot ang aking noo sa sinabi nito. Nakita ko ito na may kinuha sa bulsa sa likod ng suot nitong pantalon. At ganoon na lamang ang sorpresa ko nang makita kung ano yon. Hindi ako makapaniwala na maliban kay Reyna, sa aking asawa, ay may isa pang blessing na dumating sa amin. Hinalikan ko ang lahat ng parte ng mukha nito sa sobrang saya. Thank you so much, my wife. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. The best Christmas gift ever. Ilang buwan na? Nakangiti kong tanong dito at marahan kong hinaplos ang tiyan nitong hindi pa naman halata. Magti 3 months na. Nakangiting sagot ni Reyna sa akin. Hindi ko napigilan na tumayo at sumigaw. Yes, magiging daddy na ako. Sigaw ko at lumuhod ako sa harap nito at muli itong niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ng nangyaring surprise para kay Sean, iniyaya nito ako na umuwi. Dumaan lang kami sa kondo ko upang kunin ang mga gamit ko. Nais ni Sean na sa mansyon na kami magpasko. At bagong taon kasama si Yaya. Ang tagal ko nang hindi nakikita at excited na ako. Pagkababa lamang sa sasakyan, si Yaya na kaagad ang nakita ko. Yaya? Tawag ko dito na mabilis itong ikinalingon sa gawi ko. Nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala na nakikita ko ngayon sa mansyon. Reyna, iha? Naluluhang lumapit ito sa akin at agad akong niyakap ng mahigpit. Malaki ang itinanda ni Yaya simula nung mawala ako sa mansyon. 7 taon na rin na nakararaan. Opo, Yaya. Namiss ko po kayo. Naluluha ko ring sagot dito. Maayos na ba kayo ni Sean, iha? Dito ka na ba ulit titira sa mansyon? Tanong pa nito sa akin na ikinatango ko dito. Opo. Maikli kong sagot. Niyaya na ako nitong pumasok sa loob ng bahay at doon namin ipinagpatuloy ang aming kwentuhan. Natigil lamang kami nang sumingit si Sean sa amin at sinabing kailangan ko muna magpahinga. Sean, tawag ko dito. Mabilis itong lumapit sa akin at naupo sa gilid ng aming kama. Bakit? May masakit ba sa'yo? Ay gusto ka bang kainin? Nag-aalalang tanong nito sa akin. I love you. Madamdamin kong wika dito. Tumitig ito sa aking mga mata at isang mabilis na halik ang ibinigay sa akin. I love you more. And thank you for coming back in my life.
Sabi nito at niyakap ako ng mahigpit. Inayos nito ang higaan at inalalayan ako upang makahiga ng maayos. Magpahinga ka muna. Maaga pa naman. Gigisingin na lamang kita kapag kakain na tayo. Sabi nito sa akin. Ikaw din. Sabay na tayo magpahinga. Wika ko kay Sean at tinapik ko ang space sa gilid ko. Ngumiti ito sa akin at pagkatapos ay agad na humiga sa aking tabi. Iniunan ako nito sa kanyang braso at ang isang kamay ko naman ay iniyakap ko sa kanyang bewang. Naramdaman kong hinalikan ako nito sa ibabaw ng aking buhok. Thank you Lord for giving me this man. Ipinikit ko ang aking mga mata hanggang makatulog akong may ngiti sa aking mga labi. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong parang may humahalik sa aking labi. Tumambad sa akin ang madilim na paligid. Nananaginip yata ako. Sean, tawag ko sa aking asawa. Tahimik at walang ingay na maririnig. Kung kaya naman, dahan-dahan akong bumaba sa aking kama. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ko nang biglang lumiwanag ang buong kwarto at makita si Sean na nakaluhod sa aking harapan. Sean, anong meron? Nagtataka kong tanong dito. Tumayo na ako at lumapit dito. Hinawakan nito ang aking mga kamay, ngunit nanatili ako nakaluhod. Reyna, I'm sorry kung hindi ako nakapaghanda for this. Sa ibang araw pa sana pero hindi na ako nakapaghintay pa. And I want our Christmas and New Year to be memorable. Huminto ito sandali at may kinuha sa bulsa ng suot niyang pantalon. Reyna, be my wife. Sabi nito habang hawak na akong kamay. Will you marry me? Again? Tanong nito sa labis kong pagkagulat. Napaluha ako at hindi makasagot kung kaya tumangutang na lamang ako dito. Please say yes, my wife. Ulit na tanong sa akin ni Sean. Yes, yes, yes. I will marry you again, Sean. Sagot ko dito at unti-unti nitong isinuot ang isang singsing na saktong-sakto sa aking daliri. Tiningnan ko ito pagkatapos. Napakaganda nito. Kumikinang ang malaking bato sa gitna nito. Mabilis itong tumayo at siniila ko ng halik. Sa aking mga labi na agad kong tinugon. I love you so much. Madamdaming wika sa akin ni Sean. At muli, isang halik ang aming pinagsaluhan. Wala na akong mahihiling pa kung hindi ang magsama kami ni Sean sa hirap at ginhawa, kasama ang aming mga magiging anak. Pakiramdam ko hindi na matatapos ang masayang sandaling iyon. Magkasama kaming natulog ni Sean ng payapa. Pagkatapos ng lahat ng unos na aming pinagdaanan, hindi ko lubos maisip na darating pa ang panahon na muli kami magkakabalikan, na ang kasal na akala namin ay laro-laro lamang, ngayon malapit na maging isang katotohanan at bubuo kami ng isang masayang pamilya at wala na makapaghihiwalay pa sa aming dalawa. Kinabukasan maaga akong nagising. Medyo masakit yung ulo ko dahil sa sitwasyon ko. Pero nandyan at nakaalalay sa akin si Sean. Sinusuyo at inaalagaan ako, maging ang magiging anak namin. Naging madali lamang ang preparasyon para sa aming kasal. Isang simpleng kasal ang inihanda namin. Imbitado ang lahat naming mga kaibigan. Ganoon din syempre ang pamilya ni Darwin na siya naging pangalawang pamilya ko. Ang mga taong kumupkup sa akin. At alam ko sa pagkakataong ito, higit ang kaligayahan na kanilang nararamdaman, na muli inatagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Natagpuan ko sa puso ko ang puwang upang magpatawad at muling buksan ang aking puso. Ang magmahal muli sa taong tangi at nag-iisa kong pinakamamahal, si Sean. Makalipas ang isang buwan ay natuloy ang aming kasal. Intimate, masaya, simple. Isang araw na hinding-hindi ko malilimutan. And now, I pronounce you husband and wife. Pagkarinig na pagkarinig pa lamang sa salitang ito ng pari na nagkasal sa amin, parang lalabas ang puso ko sa sobrang saya.
Kitang-kita ko ang mga luhang kumawalas sa mata ni Sean na hanggang sa pagkakataong ito, ramdam ko kung gaano siya kasaya. Kung gaano kasaya ang puso naming dalawa. Matunog na palakpakan ang ibinigay sa amin ng mga taong sumaksi sa aming kasal. Kasama si Darwin. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Nagpasalamat. Nang dahil sa kanya, nagbago ang buhay ko. Nagbago ang lahat sa sarili ko. Natapos ang kasal na parang napapagod kami mag-asawa. Napagod sa pag-iintindi sa mga bisita. Pero baliwala dahil ang araw na iyon ang simula ng pagiging isang legal at tunay kong Ricafort. Masaya ako na tawagin na Mrs. Sean Rocafort. Ang sarap pakinggan. Ang sarap paulit-ulit na pakinggan ang mga salitang Mrs. Na sa wakas, hindi na ako isinesekreto. Hindi na ako itinatago. Hindi ako ikinakahiya. Dahil alam ko na proud siya na ako ang asawa niya. Na sa dami ng pinagdaanan namin ni Sean, narito kami, masaya, nabubuo ng aming pamilya. Yung inakala ng puso ko na hindi ko na kayang bigyan pa ng puwang ang kapatawaran para kay Sean. Sa lahat ng sakit na dinanas, sa lahat ng panuloko at kasinungalingan niya. Ngayon, alam ko na dinala ko ng Diyos sa sitwasyong iyon upang patunayan kung gaano katibay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pagmamahal na parang biro lamang sa umpisa, ngunit lumalim hanggang sa naging masaya kaming pamilya. Waiting is a sign of true love and patience. Anyone can say I love you, but not everyone can wait and prove it's true. Ang tunay na pagmamahalan sa pagitan ni Reyna at Sean. Ang wakas ng ating kwento. Maraming salamat po sa masugid na pagsubaybay sa aming kwentong ito. Nawa ay nakapagbigay ng inspirasyon at panibagong pag-asa sa buhay. Ang kwentong ito ng pag-ibig, pakikipagsapalaran ni Sean at Reyna. Muli po nating abangan ng mga kapanapanabik pang kwento na aming ihahatid sa channel na ito. Bukas, sa ganito ring oras. Shout out at maraming salamat sa lahat nating giliw na taga-subaybay. Kayo po ang dahilan kung bakit nagsusumikap kaming magbigay ng mga dekalibreng kwento sa channel na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.